Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Napapansin niyo po ba kamakailan na mas madalas manuyo ang inyong mga mata? Baka ang mga salita sa inyong cellphone o dyaryo ay tila medyo mas malabo kaysa dati at napipilitan na naman kayong kunin ang inyong salamin kahit na sinabi nyo sa sarili ninyo na hindi nyo ito kailangan para lang basahin ang gabay sa telebisyon o isang etiketa sa grocery. Kung pamilyar po ito sa inyo, alamin nyo po na hindi kayo nag-iisa. Sa katunayan, napakaraming senior citizen na mahigit 80 taong gulang ang tahimik na nakikipaglaban sa parehong nakakabigo na paghina ng paningin. Hindi dahil may ginawa silang mali, kundi dahil sa natural na epekto ng paglipas ng panahon sa ating mga mata. Daan-daang senior na po ang nakausap ko na nagsabi ng parehong bagay. Dok, okay pa naman po ang lakad ko. Naaalala ko pa naman ang mga bagay-bagay. Pero itong mga mata ko po talaga ang nagpapahirap sa akin. Ayoko pong umasa sa mga salamin na ito. Madalas hindi ko pa nga mahanap. At ang pinaka-kinatatakutan ko, ang mawala ang aking kalayaan kung tuluyan ng mawala ang aking paningin. At alam niyo po, naiintindihan ko po kayo. Dahil kapag nagsimula ng humina ang inyong paningin, lahat ng iba pang bagay sa buhay ay parang nagiging mas mahirap. Ang pagbabasa, pagluluto, pagmamaneho, kahit ang pag-enjoy sa isang simpleng paglalakad sa labas, para bang ang mundo ay unti-unting lumalayo sa inyong abot-tanaw araw-araw. Ngunit heto po ang hindi alam ng karamihan at hindi sinasabi sa inyo sa inyong eye exam. Hindi ninyo kailangang tanggapin ang paghinang ito bilang bahagi lamang ng pagtanda. Mayroon po kayong magagawa. Sa katunayan, may isang natural na langis na ngayon ay pinipili ng maraming senior, isang bagay na napatunayang mas epektibo pa kaysa sa sikat na castor oil pagdating sa pagprotekta at pagpapanumbalik ng kalusugan ng mga mata na tumatanda. Ito po ay tinatawag na bilberry seed oil. At sasabihin ko sa inyo kung paano ito gumagana, paano ito gamitin, at kung anong uri ng mga resulta ang nakikita ng mga totoong tao na mahigit 80 taong gulang. May ilan pa ngang nagsasabi sa akin na hindi na nila kailangan ang kanilang salamin sa pagbabasa. Tatalakayin po natin ang lahat ng iyan sa ilang sandali, pero bago iyon, gusto kong malaman ninyo na ang channel na ito ay narito upang suportahan kayo hindi lamang ang inyong paningin, kundi ang inyong buong paglalakbay sa malusog na pagtanda. Kaya kung mayroon kayong alalahanin sa kalusugan, ito man ay tungkol sa inyong mga kasukasuan, memorya, enerhiya, o kahit na sa pakikipag-ugnayan, mag-iwan lang po kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin. Binabasa ko po ang lahat at gagawin ko ang aking makakaya upang talakayin ito sa mga susunod na video. Ngayon, handa na po ba kayong marinig kung bakit tinatawag ng napakaraming senior ang langis na ito na isang game changer para sa kanilang mga mata? Simulan na po natin. Bilberry seed oil. Ngayon pag-usapan natin ang langis na ito na gumagawa ng ingay sa mundo ng kalusugan ng mga senior. Ang pangalan nito ay maaaring hindi pamilyar sa una, bilberry seed oil, ngunit ipinapangako ko sa inyo na sulit itong pagtuunan ng pansin. Parami ng parami ang mga nakatatanda na natutuklasan
na ang hindi gaanong kilalang langis na ito ay ginagawa ang isang bagay na hindi kaya ng castor oil. Tinutulungan silang makakita ng mas malinaw, mas komportable at sa maraming kaso nang hindi na kailangan ang palagiang paggamit ng salamin sa pagbabasa. Ano po ba ang pinagkaiba nito? Ang castor oil po kasi, tulad ng alam na ng marami sa inyo, ay pangunahing gumagana sa pamamagitan ng pagpapanatiling basa ng mga mata. At iyon ay maaaring magdala ng pansamantalang ginhawa, lalo na kung kayo ay dumaranas ng tuyo at makating mga mata. Ngunit para sa mga taong nasa kanilang 60s pataas, ang issue ay mas malalim pa kaysa sa pagkatuyo lamang. Ang tunay na problema ay nakasalalay sa kung ano ang nangyayari sa loob ng mata, partikular sa kung paano dumadaloy ang dugo sa inyong retina, ang lugar na sumasagap ng liwanag at nagpapadala ng mga imahe sa inyong utak. Dito po naiiba ang bilberry seed oil. Ang langis na ito ay kinukuha mula sa maliliit na buto ng prutas na bilberry, isang malapit na kamag-anak ng blueberry na mayaman sa matingkad na kulay ube at mga sangkap na nakapagpapagaling. At kung ano ang nasa loob ng mga butong iyon ay lubhang makapangyarihan. Ito ay puno ng isang bagay na tinatawag na anthocyanins, mga natural na antioxidant na tumutulong na protektahan at palakasin ang maliliit na daluyan ng dugo sa inyong mga mata. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang bumabalot sa ibabaw ng mata. Sa halip, tinutulungan nilang pabutihin ang paggana ng mata sa pamamagitan ng pagpapahusay ng sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga sa retina. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugang ang inyong mga mata ay nakakakuha ng mas maraming oxygen at mas maraming sustansya. At nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagod, mas kaunting pinsala, at mas mahusay na pangkalahatang pagganap kahit na kayo ay tumatanda. Nakakita na po ako ng mga pasyente na sumubok ng mga eye drops sa loob ng maraming taon na may kaunting pagbuti. Ngunit nang magsimula silang uminom ng bilberry seed oil isang beses o 2 beses sa isang araw sa anyo ng kapsula, nagsimulang magbago ang mga bagay. Isang Ginoo, si Ginoong Ricardo, edad 72, ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng 6 na linggo ng tuloy-tuloy na paggamit nito, hindi na niya kailangang idilat-dilat ang mata para mabasa ang menu at nababasa na niya ang bulletin ng kanilang simbahan ng walang salamin. Hindi niya iyon inaasahan, ngunit ang mga resulta ay nagsalita para sa kanilang sarili. At hindi po ito ay hindi isang magic potion. Ito ay isang natural na langis na sumusuporta sa isang bagay na higit na inaasahan ng inyong mga mata kaysa sa anupaman malusog na daloy ng dugo. Kung naramdaman nyo na parang mas mabilis tumanda ang inyong mga mata kaysa sa ibang bahagi ng inyong katawan o napalakas ng palakas ang grado ng inyong salamin, bawat taon, hindi nyo po iyon iniisip lang. Ang issue ay totoo, ngunit ganoon din ang solusyon. At maaaring kasing simple ito ng pagpapalit ng uri ng langis na inilalagay ninyo sa inyong katawan. Sa isang sandali, ipapaliwanag ko kung paano eksaktong nakakatulong ang pinabuting sirkulasyon ng dugo na ito na pabagalin at sa ilang mga kaso baligtarin ang pagkawala ng paningin na dulot ng edad. Ngunit una,
maglaan ng isang sandali at tanungin ang inyong sarili. Paano kung ang isang bagay na kasing liit nito ay makakatulong sa inyo na muling madama ang pagiging malaya? Paano kung magagawa ninyo ang inyong mga pang-araw-araw na gawain nang hindi palaging hinahanap ang inyong salamin? Iyan po ang ating susunod na tatalakayin. Kung paano tinutulungan ng munting buto na ito ang mga senior na tulad ninyo na palakasin ang kanilang paningin mula sa loob. Magpatuloy po tayo. Ang sikreto ay nasa sirkulasyon. Ngayon tingnan natin sa ilalim kung ano talaga ang gumagawa sa langis na ito na isang game changer para sa inyong paningin. Dahil kung kayo ay tulad ng karamihan sa mga senior na nakatrabaho ko, malamang na nasabihan na kayo na ang inyong paningin ay natural lamang na lumalabo. Iyang malabong bahagi sa gitna ng inyong paningin, iyang dagdag na pagpikit sa gabi, maaaring sabihin ng doktor na ito ay age-related macular degeneration o isang normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hayaan niyo po akong magtanong. May nagpaliwanag na ba sa inyo kung bakit iyon nangyayari o kung ano ang maaari ninyong gawin upang pabagalin ito ng natural? Lahat po iyan ay bumabalik sa sirkulasyon. Mas partikular ang daloy ng dugo sa retina, ang maninipis na tissue sa likod ng inyong mata na responsable sa pagsagap ng liwanag at paggawa nito sa mga imaheng nakikita ninyo. Habang tayo ay tumatanda, ang maliliit na daluyan ng dugo sa retina ay maaaring kumipot, tumigas o humina. Kapag nangyari iyon, bumabagal ang pagdating ng oxygen at sustansya na inaasahan ng inyong mga mata. At parang isang hardin na hindi nadidiligan, unti-unting nanlalabo ang inyong paningin. Ganyan po pumapasok ng walang babala ang mga kondisyon tulad ng macular degeneration pinsala sa retina at maging ang pagkawala ng paningin. Dito na po pumapasok ang bilberry seed oil. Salamat sa mayamang supply nito ng anthocyanins, ang parehong mga sangkap na nagbibigay dito ng matingkad na kulay ube. Tinutulungan ng langis na ito na buksan at palakasin ang mga maselang daluyan ng dugo na iyon. Pinapabuti nito ang paraan ng paggalaw ng dugo sa mata at nangangahulugan iyon na ang inyong retina ay makakahinga muli. Nakukuha nito ang gasolina na kailangan nito upang gumana ng buong lakas. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics ang natuklasan na pagkatapos lamang ng 8 linggo ng tuloy-tuloy na pag-inom ng bilberry supplement, bumuti ang daloy ng dugo sa retina ng hanggang 25%. Hindi po iyan maliit na pagkakaiba. Iyan ang uri ng pagbabago na mararamdaman ninyo lalo na kung nahihirapan kayo sa pagod ng mata, madilim na ilaw o maulap na gitnang paningin. Mayroon akong isang pasyente, si Mang Jorge. Siya ay 74 taong gulang at nagtatrabaho pa rin bilang part-time na tagaayos ng mga lumang relo. Sinabi niya sa akin na pagkatapos ng 2 buwan ng pag-inom ng bilberry seed oil, hindi na niya kailangan gamitin ang kanyang magnifying lamp. Maaaring hindi ito gaanong malaki pakinggan hanggang sa maisip mo kung gaano kaliit at kadelikado ang mga piyesa ng relo. Ang kanyang mga mata ay simpleng gumagana ng mas mahusay, mas nakatutok at hindi gaanong napapagod. At heto po ang talagang gusto ko. Hindi ito isang panandaliang lunas lamang.
Hindi ninyo tinatakpan ang mga sintomas. Tinutulungan ninyo ang inyong mga mata na gumaling at gumana ng mas mahusay sa natural na paraan. Kapag bumuti ang sirkulasyon, hindi lang ito naghahatid ng sustansya, inaalis din nito ang mga dumi. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting oxidative stress na naiipon sa loob ng mata. At ang mas kaunting oxidative stress ay nangangahulugan ng mas mababang panganib ng pinsalang, hindi na maibabalik sa hinaharap. Kaya kung napansin ninyo na unti-unting humihina ang inyong paningin sa paglipas ng mga taon, kung ang mga bagay ay tila medyo mapurol, kung kailangan ninyo ng mas maraming ilaw kaysa dati, o kung ang pagbabasa ay nagdudulot sa inyo ng sakit ng ulo, lahat iyan ay maaaring bumalik sa mabagal na daloy ng dugo. At ang bilberry seed oil ay maaaring ang banayad na tulak na kailangan ng inyong mga mata upang muling maramdaman na buhay sila. Patuloy nating tuklasin ang mas malaking larawan dahil ang mga benepisyo ng mas mahusay na sirkulasyon ay higit pa sa inyong mga mata. Sa katunayan, may isa pang sistema sa inyong katawan na malalim na konektado sa kung gaano kahusay mapapanatili ang inyong paningin sa paglipas ng panahon. Pag-usapan po natin ang puso. Kalusugan ng puso. Maaaring magulat kayo na malaman ito, ngunit pagdating sa pagprotekta sa inyong paningin, ang inyong puso ay may mas malaking papel kaysa sa iniisip ng karamihan. Iyon ay dahil ang inyong mga mata, lalo na ang retina, ay ganap na nakasalalay sa matatag at malusog na daloy ng dugo. At saan nagmumula ang dugong iyon? Sa inyong puso. Bawat tibok ng puso ay naghahatid ng oxygen at sustansya sa inyong mga mata. Kung ang inyong sirkulasyon ay mabagal o kung ang inyong mga ugat ay barado o namaga, ang inyong mga mata ay nagdurusa rin. Sa katunayan, maraming problema sa paningin sa mga nakatatanda ay direktang nauugnay sa mga isyu sa cardiovascular na hindi napapansin. Dito po muling nagniningning ang bilberry seed oil. Ang langis na ito ay hindi lamang mayaman sa mga antioxidant tulad ng anthocyanins. Puno rin ito ng omega-3 at omega-6 fatty acids, mga malusog na taba na tumutulong na bawasan ang pamamaga sa buong katawan, pabutihin ang paggana ng mga ugat at suportahan ang mas mahusay na daloy ng dugo mula ulo hanggang paa. At kapag bumuti ang inyong sirkulasyon sa pangkalahatan, isa sa mga unang lugar na nakakaramdam ng pagkakaiba ay ang inyong mga mata. Madalas kong ipinapaalala sa aking mga pasyente na ang parehong plaque na maaaring bumara sa mga ugat sa inyong puso ay maaari ring magpasikip ng mga daluyan ng dugo sa inyong mga mata. Kaya naman ang pagprotekta sa inyong puso ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa atake sa puso. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng inyong paningin, memorya, at maging ng inyong balanse at enerhiya. Isang pag-aaral mula sa American Heart Association ang natuklasan na ang mga senior na regular na kumukonsumo ng mga omega-3 supplement ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa sirkulasyon at mas mababang kolesterol sa loob lamang ng ilang buwan. Ngunit higit sa mga numero, nakita ko ang totoong patunay ng paulit-ulit. Isang babae na nagngangalang Aling Patricia
39 taong gulang ang bumisita sa akin noong nakaraang taon. Nag-aalala siya sa kanyang presyon ng dugo at sa kanyang paningin na nagsimulang maging maulap sa gabi. Nagtrabaho kami sa ilang mga bagay, ngunit isa sa mga pagbabagong pinanatili niya ay ang pagdaragdag ng bilberry seed oil sa kanyang routine. 3 buwan pagkatapos hindi lamang naging stable ang kanyang presyon ng dugo, kundi sinabi niya sa akin na mas matalas ang kanyang pakiramdam, mas masigla at nagagawa na niya ang kanyang mga crossword puzzle nang walang makapal na salamin na kanyang inaasahan. Kahanga-hanga kung paano tumutugon ang katawan kapag binibigyan natin ito ng mga tamang kasangkapan. At ang magandang bagay tungkol sa bilberry seed oil ay sinusuportahan nito ang maraming sistema ng sabay-sabay. Hindi lang ang inyong mga mata, hindi lang ang inyong puso, kundi ang koneksyon sa pagitan nila ang daluyan ng dugo na nagpapanatiling buhay at gumagana sa lahat. Nakita natin kung paano pinapalakas ng langis na ito ang sirkulasyon at nagbibigay ng sustansya mula sa loob. Ngunit may isa pang benepisyo na ikinagugulat ng maraming tao. Ito ay isang bagay na maaari ninyong makita sa salamin. Kalusugan ng balat. Noong una kong sinimulang irekomenda ang bilberry seed oil para sa kalusugan ng mata at puso, hindi ko inaasahan na makarinig ng ganitong uri ng feedback. Ngunit paulit-ulit na sinasabi sa akin ng pasyente pagkatapos ng pasyente ang parehong bagay. Dok, sa tingin ko po mas maganda na ang kutis ko. Mas malambot ang pakiramdam ng aking mukha. Tinatanong ako ng mga tao kung anong cream ang ginagamit ko, pero wala naman akong binago. Noong una, ngumingiti lang ako at iniisip, baka dahil lang iyan sa dagdag na kumpiyansa mula sa mas mabuting kalusugan. Ngunit habang mas pinag-aaralan ko ito, mas napagtanto ko na hindi ito nasa isip lang nila. Ang langis ay gumagana mula sa loob palabas, hindi lang para sa kanilang mga mata at sirkulasyon, kundi para na rin sa kanilang balat. Habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay natural na nagiging mas manipis, mas tuyo, at hindi na gaanong nababanat. Bumagal ang produksyon ng natural na langis ng katawan, at doon na nagsisimulang lumitaw ang mga linya, mga spot at ang pagod na hitsura. Para sa maraming senior, lalo na sa mga kababaihan na nasa kanilang 60s at 70s, ang pagbabagong ito ay maaaring maging nakakadismaya dahil hindi lang ito tungkol sa pagiging mas matanda. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ang refleksyon sa salamin ay hindi na tumutugma sa kung sino ka sa loob. Iyon po ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa akin ang susunod na benepisyong ito ng bilberry seed oil. Ang parehong omega-3 at omega-6 fatty acids na sumusuporta sa inyong puso at mga mata ay tumutulong din na ibalik ang moisture barrier ng inyong balat. Pinapanatili nila ang hydration at binabawasan ang tuyo at kulubot na texture na madalas lumitaw sa mga kamay, braso at mukha habang tayo ay tumatanda. Ang mga antioxidant sa bilberry seed oil ay tumutulong na neutralisahin ang mga free radicals na sanhi ng kulubot, sunspots at pamamaga. At ginagawa nila ito ng banayad ng walang matapang na kemikal o mamahaling krema. Sa isang clinical trial na inilathala sa Journal of Cosmetic Dermatology,
ang mga senior na uminom ng bilberry extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbuti sa parehong hydration at elasticity ng balat. Ang mga numero ay kahanga-hanga, ngunit ang mas mahalaga ay ang mga mukha, ang mga ngiti, at ang pakiramdam ng pagmamalaki na muling naramdaman ng mga tao. Naalala ko ang isang babae, si Ginang Elena, isang 73 taong gulang na retiradong guro. Sinabi niya sa akin, medyo nagbibiro, ngunit may halong emosyon. Dr. Santos, pumunta po ako sa tindahan noong nakaraang linggo at tinanong ako ng kahera kung kapatid ko raw ba ang aking anak. 20 taon na raw pong hindi nangyayari iyon. Maaaring maliit lang iyon, pakinggan, ngunit alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil kapag maganda ang pakiramdam mo sa iyong itsura, hindi dahil sa pagiging banidoso, kundi dahil sa pakiramdam na malusog ka at inaalagaan, nakakaapekto ito sa lahat sa iyong mood, sa iyong enerhiya, sa paraan ng iyong pagdadala sa sarili. May ilang mga tao pa ngang gumagamit ng isang patak o dalawa ng langis sa kanilang moisturizer bago matulog. Madali itong masipsip, hindi nagiiwan ng malagkit na pakiramdam, at para sa ilan, nakakatulong pa ito sa pamamaga sa paligid ng mga mata. Ngunit para maging malinaw, hindi po ito tungkol sa pagbabalik ng oras. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng kailangan nito upang alagaan ang sarili at hayaang muling sumikat ang inyong natural na kinang. Ang balat ay maaaring hindi mukhang pinakaapurahang issue sa kalusugan. Ngunit kapag kumpiyansa ka sa iyong sariling balat, literal, maaari nitong buhayin muli ang isang uri ng kagalakan at tiwala sa sarili na matagal nang hindi naramdaman ng maraming senior. At habang nasa usapin tayo ng pakiramdam na mas magaan at mas komportable, may isa pang bahagi ng katawan na sinusuportahan ng bilberry seed oil, isa na nakakaapekto sa lahat mula sa iyong mood hanggang sa iyong mga pagkain. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng langis na ito para sa inyong panunaw. Panunaw digestion. Heto po ang isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan kapag nagsimula silang uminom ng bilberry seed oil. Sinimulan nila itong gamitin para sa kanilang mga mata o marahil para sa kalusugan ng puso. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, bigla silang may napansin na iba. Ang kanilang panunaw ay parang mas maayos. Hindi na sila nabibigatan sa pagkain tulad ng dati. Mas kaunti ang pamamaga, mas kaunting pananakit ng tiyan, at mas regular ang pagdumi. At hindi po iyan isang masuwerteng epekto lamang. Lahat po ay konektado. Ang inyong bituka po kasi ay hindi lamang tungkol sa pagtunaw ng pagkain. Ito ang engine room, kung paano nakukuha ng inyong buong katawan ang gasolina nito, kasama na ang mga sustansya na kailangan ng inyong mga mata upang manatiling malusog. Kapag hindi gumagana ng maayos ang panunaw, hindi ninyo nasisipsip ang kailangan ng inyong katawan. At kapag ang inyong bituka ay namaga o wala sa balanse, lumilikha ito ng stress sa buong sistema ninyo, kasama na sa inyong mga mata at utak. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating digestive system. Bumababa ang stomach acid. Nagiging hindi balanse ang gut bacteria at maaaring tahimik na mamuo ang pamamaga sa paglipas ng panahon.
Dito na nagsisimulang lumitaw ang mga issue tulad ng mabagal na enerhiya, mahinang pagsipsip ng bitamina, constipation, at maging ang huminang immune response. Ang bilberry seed oil ay naglalaman ng mga natural na polyphenols at essential fatty acids na tumutulong na pakalmahin ang digestive tract at pakainin ang mabubuting bakterya sa inyong bituka. Ang mga kapaki-pakinabang na bakterya na ito na madalas tawaging inyong gut microbiome ay may malaking papel sa lahat mula sa pagtunaw ng sustansya hanggang sa kalusugan ng immune system at kalinawan ng isip. At oo, maging ang inyong mga mata ay nakikinabang kapag balanse ang inyong bituka dahil ang mga sustansya tulad ng bitamina A, D, E at zinc ay mas mahusay na nasisipsip at direktang inihahatid kung saan kailangan ng inyong katawan. Isang lalaki na nakatrabaho ko, si Mang Ramon, taong gulang, ay laging may problema sa panunaw. Sinabi niya sa akin, may mga araw po na busog na ako at namamaga ang tiyan pagkatapos lang ng isang sandwich. Akala ko po, dala na ng katandaan. Ngunit matapos ipakilala ang bilberry seed oil sa kanyang routine, kasama ang kaunting yogurt sa umaga, nagsimula siyang makapansin ng malaking pagkakaiba. Mas magaan ang pakiramdam pagkatapos kumain. Naging normal ang kanyang pagdumi. At ang nakakatuwa, sinabi niya na hindi na gaanong tuyo at pagod ang kanyang mga mata pagsapit ng hapon. Para bang sa wakas ay nahahabol na ng kanyang katawan ang mga nawawala nitong sustansya. Mayroon pa ngang bagong agham na nagpapakita na ang kalusugan ng bituka at kalusugan ng mata ay magkaugnay sa pamamagitan ng tinatawag ngayon ng mga mananaliksik na gut-eye axis. Nangangahulugan iyon na ang pamamaga sa bituka ay maaaring magpalala ng pamamaga sa mata, at ang pagpapabuti ng inyong digestive system ay maaaring magbawas ng presyon, pagkatuyo at pinsala sa mga tissue ng mata. Ang aral po dito ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi ninyo maaayos ang inyong mga mata nang hiwalay sa ibang bahagi ng katawan. Lahat ay magkakakonekta. Kapag inaalagaan ninyo ang inyong bituka, inilalatag ninyo ang pundasyon para sa mas malinaw na paningin, mas malakas na kaligtasan sa sakit, at mas masayang pangkalahatang pakiramdam. At tulad ng makikita natin sa susunod, ang koneksyon sa pagitan ng katawan at isip ay mas malalim pa, umaabot hanggang sa inyong utak. Memorya. Kung may isang bagay na halos kasabay ng pag-aalala ng aking mga pasyente sa pagkawala ng kanilang paningin, ito ay ang takot na mawala ang kanilang memorya. Ang makalimutan ang isang pangalan sa kalagitnaan ng pangungusap, ang pumasok sa isang silid at hindi maalala kung bakit ang mahirapang manatiling nakatutok sa isang pag-uusap. Ang maliliit na sandaling ito ay maaaring unti-unting kumain sa inyong kumpiyansa na nagiiwan sa inyo na magtaka kung ang inyong isip ay mas mabilis nang humihina kaysa sa nararapat. At hayaan niyo po akong sabihin ito, kung pamilyar yan sa inyo, hindi po kayo nag-iisa. Ito ang mga alalahanin na naririnig ko halos araw-araw. Ngunit heto ang sinasabi ko sa bawat isa sa aking mga pasyente. Hindi porket karaniwan ang isang bagay, pagkatapos ng edad 60
ay nangangahulugang hindi na ito maibabalik. Ang inyong utak ay mas matatag kaysa sa iniisip ninyo. At sa tamang suporta, maaari itong manatiling matalas na katutok at puno ng buhay. Dito po muling gumaganap ng hindi inaasahang papel ang bilberry seed oil. Ang inyong utak po ay binubuo ng halos 60% na taba. At lubos itong umaasa sa mga malusog na taba lalo na sa mga omega-3 upang gumana ng maayos. Ang mga taba na ito ay tumutulong na buuin ang mga lamad na nagpoprotekta sa inyong mga brain cells, sumusuporta sa komunikasyon sa pagitan ng mga neuron at binabawasan pa ang pamamaga na maaaring makagambala sa memorya at pagtutok. Ang bilberry seed oil ay isa sa mga bihirang natural na mapagkukunan na nagbibigay ng parehong mahahalagang fatty acids na ito at ng mga makapangyarihang antioxidant, isang napakalakas na kombinasyon para sa kalusugan ng utak. Ngunit hindi lang po iyon. Ang mga anthocyanins sa bilberry ay hindi lamang tumutulong sa inyong mga mata at sirkulasyon. Pinoprotektahan din nito ang inyong utak mula sa oxidative stress, ang tahimik na pagkasira na naiipon sa paglipas ng panahon mula sa mga bagay tulad ng hindi magandang dieta, mga lason sa kapaligiran at talamak na stress. Kung hindi mapipigilan ang oxidative stress na iyon, ay maaaring makapinsala sa mga selula ng utak, makagambala sa pagbuo ng memorya at maging sanhi ng pakiramdam na parang maulap o mabagal ang pag-iisip. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa British Journal of Nutrition ang natuklasan na ang mga nakatatanda na uminom ng bilberry extract araw-araw ay nagpakita ng 22% na pagbuti sa short-term memory recall at mas mahusay na pangkalahatang pagganap ng pag-iisip pagkatapos lamang ng 2 na linggo. At nakita ko ang mga katulad na pagbabago sa totoong buhay. Nariyan si Mang Haroldo, isang retiradong accountant na nasa kanyang early 70s na nagsabi sa akin na sinimulan niyang uminom ng bilberry seed oil para lang sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ng halos 1 buwan, may napansin siyang hindi inaasahan. Mas madali na niyang naaalala ang mga pangalan sa kanilang lingguhang laro ng baraha. Hindi na niya kailangang magsulat ng maraming tala para matandaan ang mga gagawin. At sabi niya, para daw pong nawala ang ulap sa isipan ko. Siyempre, walang suplemento na isang milagro. Ngunit ang nagpapaging espesyal sa langis na ito ay kung paano nito sinusuportahan ang buong sistema. Mula sa daloy ng dugo sa retina hanggang sa pagsipsip ng sustansya sa bituka hanggang sa proteksyon ng mismong utak. Gumagana ito kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. At kapag isinama ninyo ito sa maliliit na gawi sa pamumuhay, tulad ng pananatiling aktibo pagkain ng malusog na taba at pagkakaroon ng sapat na pahinga, ang mga resulta ay maaaring maging lubos na nakapagpapasigla. Kaya kung alala kayo tungkol sa inyong memorya, kung medyo wala kayo sa kondisyon, kamakailan, walang dapat ikahiya diyan. Ang pagtanda ay totoo, ngunit ang paghina ay hindi kailangang maging hindi maiiwasan. Nasa inyo pa rin ang kapangyarihan na suportahan ang inyong isip, manatiling malinaw sa pag-iisip, nakikibahagi at naroroon para sa mga tao at mga sandaling pinakamahalaga. Ngayong natuklasan na natin kung paano sinusuportahan ng bilberry seed oil ang inyong utak
at pinatalas ang inyong memorya, hayaan niyo po akong gabayan kayo kung paano eksaktong simulan ang paggamit nito at kung paano tiyaking nakukuha ninyo ang buong benepisyo. Paano gamitin? Sa puntong ito, nakita na ninyo kung paano naaabot ng bilberry seed oil ang halos bawat bahagi ng inyong kalusugan. Ang inyong paningin, puso, balat, panunaw, at maging ang inyong utak. At marahil ay iniisip ninyo, okay, mukhang maganda ito. Pero paano ko po ba sisimulan? Ang magandang balita po ay simple lang. Hindi ninyo kailangan ng reseta. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong routine. At tiyak na hindi ninyo kailangang maghintay hanggang sa susunod na appointment sa doktor upang simulan ang pagsuporta sa inyong mga mata at pangkalahatang kalusugan. Karamihan sa mga dekalidad na bilberry seed oil ay dumarating sa anyo ng soft gel capsules o liquid drops. Kung mas gusto ninyo ang mga kapsula, ang karaniwang dosis ay 1 o 2 kada araw na pinakamainam na inumin kasabay ng pagkain na may kaunting malusog na taba tulad ng abokado, langis, ng oliba o itlog. Nakakatulong ito sa inyong katawan na mas epektibong masipsip ang mga sustansya. Kung pipiliin ninyo ang liquid version, maaari kayong maglagay ng ilang patak sa ilalim ng inyong dila o ihalo ito sa isang maliit na baso ng tubig o tsaa. Alinman sa dalawa ito ay magiging isa na namang simpleng bahagi ng inyong ritual sa umaga o gabi. Ang susi po ay ang pagiging consistent. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, bigyan ito ng panahon. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi. Karamihan sa mga tao ay nagsisimulang makapansin ng banayad na pagbuti sa mga bagay tulad ng pagkatuyo, kalinawan o pagod ng mata pagkatapos ng mga 4 hanggang 9 na linggo, at sa ika-12 linggo, ang mga resulta ay madalas na nagiging mas halata. Mas malinaw na paningin, mas kaunting pag-asa sa salamin, mas magandang enerhiya, at isang mas matatag na isip. Kung umiinom na kayo ng mga gamot o iba pang suplemento, inirerekomenda ko po na kumonsulta muna sa inyong healthcare provider bago magsimula ng anumang bago. Hindi dahil mapanganib, ang bilberry seed oil sa pangkalahatan ay napakahusay itong tinatanggap ng katawan, ngunit dahil laging matalino na tiyaking lahat ng inyong iniinom ay gumagana ng maayos ng magkakasama. At heto po ang isang bagay na mas makakatulong pa. Isabay ang langis na ito sa ilang maliliit na gawi na nagpapalakas ng sirkulasyon at nagbabawas ng pamamaga. Isang maikling paglalakad, pagkatapos ng almusal, isang dakok ng madahong gulay, sa tanghalian, isang buong baso ng tubig kapag umiinom ng inyong mga suplemento. Ang maliliit na bagay na ito ay nagdaragdag. Lumilikha sila ng isang kapaligiran sa inyong katawan kung saan magagawa ng bilberry seed oil ang pinakamahusay na trabaho nito. Nakakita na po ako ng mga tao sa kanilang 70s at 80s na muling natuklasan ang mga bahagi ng buhay na akala nila ay nawala na, ang pagbabasa ng kanilang Biblia, nang hindi kumikindat ang pagmamaneho, nang may higit na kumpiyansa ang pagkilala sa mga mukha mula sa kabilang panig ng silid, o simpleng paggising na mas buhay na buhay ang pakiramdam. Lahat po iyan ay nagsisimula sa isang desisyon, isang maliit na bote, ilang segundo bawat araw,
at isang kahandaang maniwala na ang mas mabuti ay posible pa rin, hindi lamang para sa inyong mga mata, kundi para sa inyong buong pagkatao. Sa isang sandali, iiwan ko kayo ng ilang panghuling kaisipan. Ngunit una, maglaan ng isang segundo upang tanungin ang inyong sarili kung ang isang bagay na kasing simple nito ay makakatulong sa inyo na maging mas malaya, mas masigla, at mas maging kayo. Hindi ba sulit itong subukan? Panghuling kaisipan. Kung nakaabot po kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo hindi lamang sa panonood, kundi sa pagpili na pangalagaan ang inyong kalusugan, manatiling mausisa at maniwala na may mas mabuti pang maaabot. Napakarami ko nang nakilalang mga senior sa paglipas ng mga taon na tahimik na tinanggap na ang malabong paningin, pagkalito ng isip o mga problema sa panunaw ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi po iyon ang buong kwento. Hindi na ngayon. Dahil alam na natin ngayon na ang katawan ay maaaring magbago. Maaari itong gumaling at maaari itong umunlad kahit na pagkatapos ng 60, 70 o 80 kung bibigyan natin ito ng mga tamang kasangkapan at kaunting pagiging consistent. Ang bilberry seed oil ay hindi po mahika. Hindi nito maibabalik ang orasan sa isang gabi. Ngunit nag-aalok ito ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa isang mabilisang lunas. Nag-aalok ito ng isang landas pasulong isang paraan upang suportahan ang inyong katawan mula sa loob palabas ng banayad natural at sa paglipas ng panahon. Nakita ko ang pagkakaiba na ginagawa nito kapag ang isang tao ay nakakabasa ng hindi dinisa, nang hindi kinukuha ang kanilang salamin bawat 5 minuto. Kapag sila ay may kumpiyansa muli sa kanilang sariling balat. Kapag ang kanilang mga iniisip ay malinaw at nakatutok sa halip na maulap. Ito ay hindi lamang mga pisikal na pagbabago. Ito ay mga emosyonal na pagbabago. Ibinabalik nito sa mga tao ang kanilang kalayaan, kanilang sigla, at kanilang kagalakan. Ang pinakamahalagang aral po dito ay ito. Ang kalusugan ay isang buong sistema. Hindi po natin maaaring gamutin ang mata ng hiwalay sa puso o ang isip ng hiwalay sa ating tiyan. Lahat po ay magkakakonekta. Kapag inaalagaan natin ang isang bahagi gamit ang tamang suporta tulad ng bilberry seed oil, nagkakaroon ito ng positibong epekto sa lahat ng iba pa. Kaya kung handa na po kayong gawin ang unang hakbang na iyon, narito ako para sumuporta sa inyo. At kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, mangyaring pindutin ang like button at marahil ay ibahagi ito sa isang kaibigan na nahihirapan sa kanilang mga mata o memorya. Hindi natin alam kung sino ang maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Kung nais ninyong makakita ng mas marami pang simple at siyentipikong paraan upang manatiling malusog at masigla pagkatapos ng edad 60, siguraduhing mag-subscribe po kayo sa channel na ito. At kung meron kayong isang paksa na nais ninyong talakayin, kumarahil ay pananakit ng kasukasuan, problema sa pagtulog o anumang nasa isip ninyo, mag-iwan lang po kayo ng komento sa ibaba. Binabasa ko po ang lahat at ang inyong mga tanong ang madalas na gumagabay sa aking mga susunod na ibabahagi. Hindi po kayo nag-iisa dito. Kailanman ay hindi kayo nag-isa.
May oras pa po upang kontrolin ang inyong kalusugan upang makaramdam na mas malinaw, mas malakas, at mas maging tulad ng inyong sarili muli. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Miguel Santos at hangad ko po ang mas maliwanag na bukas para sa inyong lahat.